Ano ang ibig sabihin ng swapang na ahente? Naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin kapag sinabing swapang na ahente? Sa mundo ng real estate, hindi lang basta pagbebenta ng property ang trabaho ng isang ahente. Kasama dito ang tiwala, respeto, at integridad. Dahil kapag ikaw ay ahente, hindi lang basta bahay ang binebenta mo. Pangarap ng isang pamilya ang hawak mo. Pero sa kasamaang palad, may mga pagkakataon na may mga ahenteng tinatawag na swapang. Ano nga ba ang ibig sabihin neto? Ang swapang na ahente ay yung ahente na sarili lang ang iniisip. Kahit makasira na ng kapwa ahente o nang makakuha ng hindi para sa kanya, gagawin pa rin niya. Basta lang makakuha ng komisyon o bentahan. Halimbawa, may isang ahente na nag-effort na pumunta sa site, nag-picture ng property at nag-research ng details at gumawa ng marketing para maipakita sa buyers. Pagkatapos, may ibang ahente na bigla na lang kukunin ang picture, buburahin ang watermark o pangalan at gagamitin para sa sarili niyang post. Walang paalam, walang respeto. Isipin mo, yung pagod na pagpunta sa site, yung oras na ginugol para kumuha ng magandang larawan, yung effort para malaman ang impormasyon tungkol sa property. Tapos sa isang iglap, may ibang gagamit na para bang sa kanila. Hindi ba masakit? Hindi ba nakakababa ng moral bilang kapwa ahente? Hindi naman masama ang mag-share ng opportunity sa real estate. Sa totoo lang, teamwork ang pinakamagandang sistema sa industriya na ito. Maraming successful na bintahan ang nangyayari dahil sa co-broking kung saan nagtutulungan ang dalawang ahente para matulungan ang buyer. Pero ang problema, may ilan na ayaw makipag-usap o magpaalam. Imbis na mag-message ng simpleng, pwede ko bang gamitin ang picture mo? Pwede ba tayong mag-co-broke kung may buyer ako? Mas pinipili nilang kunin na lang ng basta-basta. Doon nagmumukhang swapang. Ang totoong professional na ahente ay hindi sakim. Alam niya na sa real estate, maraming property, maraming opportunity, at maraming buyer para sa lahat. Hindi kailangan agawin ang hindi sayo. Hindi kailangang tapakan ang kapwa para lang makaangat. Dahil ang tunay na tagumpay ng isang ahente ay hindi lang nasusukat sa dami ng benta. Nasusukat ito sa reputasyon. Kapag kilala kang maayos kausap, marunong kang rumispeto, at marunong kang makipag-cooperate, mas maraming tao ang gustong makatrabaho ka. Mas maraming developer ang magtitiwala sa iyo. At mas maraming kapwa ahente ang magiging kaibigan mo sa industriya. Pero kapag kilala kang swapang, maaaring makakuha ka ng benta ngayon. Pero sa katagalan, unti-unti kang iiwasan ng mga tao. Dahil ang industriya ng real estate ay maliit lang ang mundo. Mabilis kumalat ang balita kung sino ang maayos na ahente at kung sino ang hindi. Kaya kung ikaw ay isang ahente na nanonood o nakikinig ngayon, isang simpleng paalala lang. Kung may nakita kang picture ng kapwa ahente mo na gusto mong gamitin, magpaalam. Kung may buyer ka at may hawak na property, ang ibang ahente makipag-usap. Isang message lang ang kailangan. Hindi lang neto pinapakita ang professionalism mo. Pinapakita din neto na marunong kang rumispeto sa kapwa ahente. Dahil sa dulo ng lahat, pare-pareho lang naman tayong layunin. Ang makatulong sa buyer na magkaroon ng sariling bahay. Ang makatulong sa pamilya na magkaroon ng magandang kinabukasan. At ang magkaroon ng malinis na pangalan sa industriyang ito. Kaya sa lahat ng ahente dyan, piliin nating maging professional, hindi swapang. Piliin natin maging marespeto, hindi mapang-angkin. At piliin natin maging ahente na nagbibigay inspirasyon sa iba. Hindi dahilan ng sama ng loob. Dahil tandaan natin, sa real estate, ang magandang reputasyon ay mas mahalaga pa kaysa sa isang bentahan.